Simpleng tips kung paano kumita, huwag kang tamad bumiyahe at huwag kang puro reklamo. Kaya ito, ipapakita ko sa inyo yung tip at diskarte ko, pati na rin yung earnings ko ng 5 to 6 hours na biyahe. Isasama ko na din dyan yung extra kong sahod. Yes, tama kayo nang narinig, extra kong sahod. Kaya makinig kayong mabuti. Para sa unang biyahe mula Taguig papuntang Taguig lang din. Dito pagka pick up ko sa pasero ko ay umalis na din kagad kami at maya maya pa ay narating na din namin ang drop off location niya. At syempre safe kong naihatid si passenger sa kanyang destinasyon at ang fare niya nga pala dito ay 80 pesos. Syempre dahil naka auto accept ako ay meron na rin kaagad akong sunod na biyahe. Di mo pa nga nadadrop yung pasahero mo ay may papasok na kaagad na sunod na booking sa'yo. Ayun ang kinaganda ng auto accept at syempre meron din only set destination si Angkas. Kaka-pick up ko dito kay madam ay lumarga na din kami kaagad. Tapos drop off na kaagad. At syempre safe ko rin naihatid si ma'am sa kanyang paroroonan. Ang fare niya nga pala dito ay 85 pesos. At para naman sa ikatlong booking, Angkas padala naman ito. Syempre walang pili-pili pagdating sa biyahe. Kaon lahat. At pagkarating ko nga ng drop-off location ay safe kong naihatid ang padala ni passenger. Ang fare niya naman dito ay 101 pesos. Pero syempre maganda yung mga sumunod nating booking. Time check, quarter to 12 na at ako ay uuwi na muna dahil hindi ko na kaya yung init na pinapadama ni Haring Araw. Eksakto alas 6 ako ng umaga lumabas at ako ay nakalabing 3 ride na ang total ay 1,206 pesos. Woo! At dahil nahabol ko at na-hit ko ang pa-incentives ni Angkas, ako ay may extra kita at dagdag sahod pang makukuha. Kaya sa mga kapwa ko dyan, sipag at disiplina lang ang kailangan. Paano? Kita-kits na lang ulit tayo sa daan mga kub. Salamat sa inyo at maraming salamat sa suporta ninyo.